Magandang araw po mga kababayan. No? Ito topic lang po sandali itong about sa impeachment ni VP Sara. Alam niyo po, ang dapat po ini-impeach dito si Chairperson Cordoba ng COA. Bakit po? Alata po may sabatan dito eh. Ito po kasing si Cordoba, appointed to ni BBM Marcos. Tapos itong dalawang commissioner, si Commissioner Pondok tsaka si Commissioner Lipana, appointed po to ni dating Presidente Duterte. Now, itong dokumentong binigay nila sa sa Congress, dapat dito pinagmimitingan muna to ng board ng 3 opisyal. Ang nangyari, basta na lang nirelease ni Cordoba na hindi dumaan sa board. Kasi to confidential fund. Baga, ang nature ng confidential fund, pagdating sa COA, naka-envelope to, naka-sealed. Tsaka, authorized personnel lang ng COA ang pwedeng magbukas nito at tumingin. Hindi o para kung kani-kanino lang ang dokumentong to, hindi kung kani-kanino lang pwede, sino-sino lang pwedeng tumingin. Now, yung pinasa nila sa Congress, maliwanag na paglabag na po yan. Confidential nga eh. Tsaka, ang halata pong kaya po nasabi kong halatang sabuatan, na-discuss pa sa yun ang kina-contempt nito ni Attorney Laika Lopez eh. Nakarating pa sa Congress na sumulat ang OVP sa COA. Paano malalaman ng Congress yun kung di sinabi ng COA? Diba? Ang gagawin ng dyan, ng Congress, subpoena dosis TECOM, isasubpoena nila yung dokumento para makarating sa kanila. Paano nila isusubpoena yun? Paano nila nalaman na may sulat? Kung hindi sinabi ng taga-COA. Diba? Kita-kita ang pattern. Cordoba dapat ma-impeach dito. Kagaya niyan, binibintang nila na nasa resibo daw, fictitious person, kagaya ng Grace Piatos. Yung mga pangalan po na yan, mga alias na yan, code name po yan ng mga nagtatrabaho sa intelligence. Yan talaga, hindi mo pwedeng sabihin sa publiko kung sino yung mga taong yan kasi nga, pag nalaman ng kalaban kung sino sila, patay sila, pati pamilya nila, mga nganib. Di ba? Ayan naman, hindi naman, hindi naman require na ng COA dapat yung may resibo yan eh. Kaya lang, ginawa ni BP, nilagyan na lang ng resibo, nilagyan na lang ng alias, para medyo malinaw yung detalye. Para sa COA, hindi para sa Congress. Kasi nga, yung word pa lang, word alone na confidential. Hindi for public consumption yung information dyan. Confidential nga eh. Sabi nga ni Ombudsman Martires kung risibuhan mo yan, hindi na confidential yan. Now, itong nung papunta na sa ang investigasyon ng Congress, nung papunta na sa
sa AFP, personnel, itong dalawang kernel, si La Chica at saka si Nolasco, in-stop na ng Congress. Kasi may internal investigation daw ang AFP sa kanila. Ang babaw na rason eh. Bakit ang COA na ipatawag nyo na imbestigahan nyo in aid of legislation ko, samantalang ang COA independent body yan. May sariling power yan na hindi nyo pwedeng saklawan. May power kayo na inyo, mayroon din sa kanila. Independent body, tawag yun. Agay ng COMELEC, independent body yan, hindi nyo pwedeng pakialaman yan. Tapos ito ngayong dalawang kernel, hindi nyo maimbestigahan. Kasi papunta na doon na malilinis na ang pangalan ni BP Sara. Na ang totoo doon, walang perang dumaan sa kamay ni BP Sara, doon napunta sa dalawang kernel. Yung dalawang kernel ngayon ang gumastos ng pera. Di ba, halata na. At kung talagang gusto nyong in-aid of legislation, umpisaan nyo sa mataas yung confidential fund. Bongbong Marcos, presidente, magkano confidential fund yan? 2.3 billion, hindi million to ha. Kay Inday Sara, 123 million lang yung yung iniimbestigahan ninyo. Dito kay BBM, billion. 2.3 billion confidential fund. 2.2 billion intelligence fund. Ang discretionary fund ng presidente, 10 billion. Tapos nung bubunga sabihin niya wala ng pondo. Saan mo dinala 10 billion mo, Marcos? Alaking kalokohan nyo. Yan dapat ang hindi yung tawag sa English na there's an elephant in the room. Kumbaga ang ibig sabihin po nun, sa kwarto, nakita mo yung ipis, nakita mo yung langgam na maliit, pero yung elepante na halos sumikip sa kwarto, hindi mo makita. Yung napakaliking pondo, ayaw nyo imbestigahan. Yun lang po muna mga kagabayan. Hanggang sa susunod na topic.